Akala nila yung mga Pilipino mga domestic worker, ganyan, mga nagkakatulong. Kaya yung mga pinangako ni BBM na ipapakulong niya yung mga sangkot dun sa nakawan na bilyon-bilyon, no, bago magpasko. Eh hanggang ngayon wala pang nangyayari. Sa mga noite ko dyan, magandang araw sa inyo. Ito, nasa Orchard Road tayo ngayon dito sa Singapore. Pakita ko sa inyo yung paligid, no. Ayan, no. Itong lugar na to, maraming mga magkakatabing mga mall dito, mga shoppingan. Meron ding mall dito yung maraming mga pupunta mga Pinoy. Ang tawag is yung Lucky Plaza. Yan, sikat yung lugar na to dito kasi maraming mga nagpupunta mga Pilipino dito, mga sikat na artista o mga politiko. Yan, dito sila dumadaan pagka nasa Singapore sila. Sila BBM, yan, sila Bong Revilla ata, nagpunta na rin dito Tsaka yung mga iba pang mga sikat din. Yan. Dito sa kabila yan, may mga mall din yun, tatawid lang kayo dun. Yan. May mga mall dyan, tataas na building. May mga bilihan dito ng mga souvenir. Yan, tsaka mga damit-damit, mga chocolate. So, kung gusto niyo mga pasalubong, dito kayo pupunta. Meron ding isa pa yung sa may Bugis. Pero parehas naman marami mga bilihan ng pasalubong. So yan, kasi nagdaan-deal tayo ng ginto dito sa area na to, kaya dito tayo. Yan, makikita nyo ang suot natin ngayon. Ayan, bibigat, ang kakapal. Iko-connecta natin sa ating topic ngayon. Yan, ito kasi may mga experience ako dito, yung discrimination kumbaga. Dahil nga sa, siyempre, Pinoy tayo diba? So, pagka ganun, yan, may mga real life experiences tayong kukwento ko sa inyo na medyo hindi magandang sapitin, no? Na ayokong sapitin nyo rin, no? Pagka nagpunta kayo na ibang bansa. Dahil nga, siyempre, ito, unahin ko na. Itong pag-invest ko ng ginto, maraming beses na yung discriminate ako nung una kasi hindi alam na Pinoy ako. Nagugulat sila pag yung sinabi ko na nationality ko Pilipino kasi nga akala nung iba taga-Europe o hindi naman sa pag-aano mga tol, diba? Pero yan nga, akala nila ibang lahi, so nagugulat. Ngayon, pag narinig nila yung gano'n, yung Pilipino nga, parang tinitingnan ako mula paa hanggang taas. Parang nagugulat sila, hindi makapaniwalang may suot-suot akong mga ganito kalalaki mga ginto na para bang wala akong karapatan na bumili nito o mga Pilipino na magsuot ng ganito, no? Kasi parang it's not believable, parang malayo sa katotohanan na ma-afford natin yung gantong mga kamamahal. Kita nyo, ito palang presyo nitong dalawang to, mga 5 milyon na to kung i-convert sa pesos. At itong isang to, mas mahal to kasi mas mabigat to, 2.7, yung isa mga 2.3, no? So mahal. Akala nung iba kung saan galing yung pera, siyempre masakit sa damdamin dahil siyempre nagpapakahirap tayo, diba? Nagpapakapagod tayo, nag-iipon din tayo. Galing sa malinis talaga, 101% ang ating pinambili. Pero parang yung image kasi sa mga Pilipino, hindi natin masisi yung mga ganyan mga tao kasi sirang-sira na talaga ang imahe ng bansa natin, no? Dahil nga, yan, bilyon-bilyon ang minanakaw ng mga politiko. Nababalitaan nila yan sa YouTube, sa mga newspaper, sa mga inquirer online, no? Kaya siyempre, ang tingin nila sa mga Pilipino, ganun din. Yung iba magnanakaw, yung iba mga mababang uri ng tao, mga blue-collar workers. Yung hindi nila ma-afford yung mga ganito, yung mga akala nila yung Pilipino, kaya lang bilhin, yung mga magagaan, yung sobrang ninipis na mga chain. Mga 10 grams, ganyan. Akala nila yung mga Pilipino mga domestic worker, ganyan, mga nagkakatulong. Akala nila hindi kayang bumili ng gantong kabibigat. Kaya siyempre, hindi sa pagyayabang pero proud din tayo pagka naririnig nila yung sinasabi ko na Pilipino tayo, no? Kasi siyempre, achievement din yan sa akin. Tsaka, siyempre, binibigyan ko din ng kahit paano pride ang ating bayan dahil siyempre, alam nila na kung paano ko na-achieve itong mga to. Siyempre sisipag din. At yan, ibig sabihin, huwag nilang i-discriminate ang kahit na sinong Pilipino dahil hindi nila alam, baka mas mayaman pa sa kanila. Diba? Baka sila ang alipinin, diba? Kaya yung mga pinangako ni BBM na ipapakulong niya yung mga
sangkot dun sa naka 1 na bilyon-bilyon, no, bago magpasko. Kaya hanggang ngayon wala pang nangyayari sa mga naririnig ko. So paano ba yan? Siyempre, talagang masisira lalo ang image natin kapag tumagal na ganyan. Anong petsa na ngayon? Magpapasko na, oh. Mukhang wala na talaga mangyayari mga tol sa hustisya ng dun sa pagkawala ng mga bilyon-bilyon na funds ng gobyerno natin. Kilos-kilos tayo mga tol. Yung boses natin gamitin natin. Iangat natin ang bayan natin, oh. Kawawa naman yung image natin, di ba? Kawawa naman yung parang naapakan kasi dito yung hindi lang yung dignidad, no? Unang-una dignidad kasama yan, pero yung pagkatao mo parang yun yung inaapakan pagka nilolook down ka ng ibang mga lahi, no? So gawin natin ng paraan mga tol, no? Iangat natin. Kaya yan mga tol, sana lang tulong-tulong tayo, tulungan mga kabataan dyan, tayong pag-asa. Huwag tayong titigil. Congressman Kiko Barsaga, Congressman Libiste, Protect PP Sara. Yan. Maraming salamat ulit sa inyo.